Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang papasugod naman ang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect kay Art Yui, ay napasabi na lamang siya na mukhang ang mga baliw na ito ay mga martial master na bihasa sa dark arts, at para sa kanya ay tamang-tama ito, dahil sa kinakailangan talaga niya ng lugar kung saan ibubuhos ang nararamdaman niya ngayon. Kaya naman matapos na magsisugod ng mga ito sa kanya, ay agad siyang naghanda. At sa isang pag-atake lamang ay malaking bilang na agad ng mga ito ang nawala, habang sinasabihan niya ang lahat na lumapit pa at dudurugin niya ang bawat isa sa kanila. Dahil sa nakita ng mga ito sa kanilang mga kasamahan, ay mas lalo silang nagalit at nagsisugod pa sa kinaroroonan ni Art Yui. Subalit napasabi na lamang ito na kung naisip nila na maging isang halimaw gamit ang katawan ng isang tao, ay sa tingin niya na matatapos lamang ang kanilang kahibangan kapag dinurog na niya ang mga ito. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay agad siyang bumaba at nilapitan ang nakahiga na Blade Lord, subalit mabilis naman siyang inatake ng mga alagad nito. Sa nangyari ay agad na umiwas dito si Qian Yuwon, at gamit ang kanyang teknik ay agad din niyang binigyan ng pag-atake ang dalawang elder ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sa isip ng ating bida ay napapasabi ito na kung sa usaping open sang lakas ay nagawa na ng mga ito na makalagpas sa rurok ng kanilang martial realm, at kahit na wala ang Reverse Blood Great Divine Art, ay sila ang mga master na kayang tapatan ang kanilang 5 great martial artist, subalit dahil sa nais nilang pastlangan siya, ay sila na ang kanyang uunahin. Sa isip naman ng dalawa ay napapasabi sila na kailangan nilang matagalan ang pakikipaglaban sa Demon God, at kahit pa na para lamang ito sa pagtakas ng kanilang Blade Lord, at kung hindi man nila mapastlang si Qian Yuwon ay malaki ng tulong iyon sa kanilang sect. Makalipas ng ilang sandali ng kanilang pakikipaglaban, ay habang patungo ang dalawang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay napasabi ang isa sa kanyang sarili na habang abala si Qian Yuwon sa kanyang pagdepensa sa mga pag-atake, at kung magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang binabalak, ay maaari niyang mapastlang ang Demon God. Kaya naman nang makalapit ang dalawa ay agad silang naghanda, subalit matapos nilang may patama ang kanilang pag-atake, ay gulat na gulat sila dahil sa bigla na lamang nawasak ang kanilang mga sandata, at walang pinsala ang natamo ni Qian Yuwon. Dahil doon ay napatanong ang isang elder sa kasama nito gamit ang sound telepathy na kung anong klaseng armor naman ang may kakayahang mapigilan ang Sword Shi. Sa isip nito na ang Sword Shi ay may kakayahan na humiwa ng bakal at paghiwalayan ng mga bato, kaya naman ay napapatanong siya na kung saan naman kaya gawa ang armor ng Demon God. Dahil doon ay masayang napasabi si Qian Yuwon na mukhang nagkamali sila ng pag-aakalang isang walang kwentang armor lamang ang kanyang suot-suot. Matapos ay binigyan niya ng isang pag-atake ang Right Elder ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, upang mawalan ito ng kanyang paningin. Matapos ay mabilis na inalisan siya ni Qian Yuwon ng kanyang ulo, ganun na din ang dalawang sumugod sa kanya kanina lamang, at nang matapos ay tinanong niya ang natitirang left elder ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na kung natatakot na ba ito para sa kanyang ulo. Habang nagaganap ang pagpaputol ng mga ulo ng ating bida, ay sa kabilang banda naman ay sinabi ng isa kay Huang Yale na ang kanilang right elder na si Wo Taesang ay nagawa ng mapastlang, subalit sinabihan lamang niya ito na ang kanilang gampanin ay ang iligtas ang kanilang Blade Lord at huwag niya dapat kalimutan ito, subalit nagulat din siya nang pinadalhan niya ito ng sound telepathy at wala nang sumagot pa sa kanya. Hindi rin nagtagal ay nakarating na sila sa kinaroroonan ng Blade Lord at tinatanong nila ito kung ayos lamang ba siya, at sinabi ng isa na siya na ang baalang umakay sa kanilang Blade Lord, at si Huang Yale na ang baalang magpasunod sa ibang mga nakaligtas, na sinang-ayunan naman ito. Dahil doon ay mabilis silang kumilos at sinabi ni Huang Yale na kailangan nilang makatakas agad bago pa man mapagtanto ito ng Demon God, subalit nakangiti lamang dito ang ating bida. Sabi nito na halos nasa 200 katao ang nandito, at masyadong madami ito kung aalisan niya ng paisa-isa ang mga leeg ng mga ito. Sa tingin niya kasama ito sa kanilang plano sa pagkuha ng oras sa kanya, kaya naman ay agad niyang iniangat ang kanyang kamay, at malakas na sinabi na kung sa tingin ba nila nagagana ito sa ating bida ay nagkakamali sila. Hindi naman makapaniwala ang mga natitira na napaka-imposibleng mangyari ang ginagawa ni Qian Yuwon.
dahil totoong isa nga siyang demon god. Subalit matapos naman na makontrol ng ating bida ang mga kidlat sa kalangitan, ay mabilis niyang ipinang-atake ito sa mga natitirang buhay pa, at ang lahat ng mga natitirang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay tinamaan ng malalakas na boltahe ng kuryente mula sa kalangitan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang nagaganap naman ito sa kinaroroonan ng ating bida, at habang papatakas ang mga ito sa di kalayuan, ay napapasabi si Huang Yale sa kanyang iisip na kahit pa nagawang ma-absorb ng Demon God ang essence core ng Dragon Turtle na siyang kumukontrol sa Thunder Chi, ay ang gawin ng ganong klase ng bagay ay hindi nakapani-paniwala, at ang Demon God na iyon ay hindi na isang tao. Nang napalingon naman siya sa kanyang likudan, at napasabi din sa kanyang isip na inakala niya na tanging ang kanilang Blade Lord, na siyang nakaapak sa rurok ng martial arts, ay ang ikalawang taong sumunod sa mga Diyos, subalit ganito lamang ang kanyang sinapit. Dagdag pa nito na nagawa na nitong makapag-absorb ng essence core kaya naman ay dapat na mabilis na hihilam ang mga sugat nito, subalit sa tingin niya ay may kung anong bagay na pumipigil sa kanya. Sa palagay niya na ang nakakatakot na demonic aura na nakalagay sa formless sword ni Qian Yuwun ang pumipigil sa mabilis na paggaling ng kanilang Blade Lord, ang pagsasakripisyo ng di mabilang na mga elite ng kanilang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at tapusin ito sa pagtakas ng tanging 8 Blade Path Lord lamang ang natitira, ay ito ang unang pagkakataon niyang nakaramdam ng pagka-miserable bukod sa naranasan niya noon sa Combative Divine. Nang bigla naman na nagalit sa ating bida ang Blade Lord, at malakas na sinabihan ang lahat na makinig sa kanyang sasabihin, dahil ang kanilang malaking plano ay hindi pa dito magtatapos, at kailangan nilang tandaan ang mga dugo at sakripisyong nasayang ngayong araw. Dagdag pa nito na ipinapangako niya na hindi din magtatagal, gamit ang kanyang sariling mga kamay, ang Demon God ay pupugutan niya ng kanyang ulo. Nang bigla na lamang silang napahinto dahil sa pag-ataking naganap sa kanilang harapan, at napasabi si Huang Yale na ang ataking ito ay ang Sky Flash, at mula sa kanilang itaas ay naruroon ang ating bida. Matapos na makababa nito, ay sinabihan niya ang Blade Lord na wala nang susunod pang pagkakataon sa kanilang dalawa, siya na isang peking Blade God, matapos ay inihagis nito ang ulo ng dalawa nilang Elder upang labis nilang ikagulat. Nagtataka naman ang mga ito sa sinasabing peking Blade God ng ating bida, subalit galit na sumagot ang Blade Lord na kahit hindi pa niya nakukuha ang titulo ng taong iyon, ay siya na Demon God ay walang karapatang sambitin ang titulong iyon. Sa nangyari ay nagtataka naman si Qian Yuwun sa sinambit nito patungkol sa hindi pa nito namamana ang titulo, at sa tingin niya na ang titulong iyon ay katulad ng kanilang Heavenly Demon sa Demonic Cult, sinabi ng kanyang apo sa hinaharap na may kung sino mula sa kanilang panahon ang nagtungo sa nakaraan, ngunit maaring ang katotohanan ay may kung sino sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang minana ito sa hinaharap. Subalit ibang-iba ang nangyayari sa mga talaan mula sa nakaraan, subalit kahit na medyo naguguluhan siya sa nangyayari ay may isa lamang na nakakasigurado siya, na ang taong iyon ay hindi ang taong nasa kanyang harapan. Nanas naman dito ang Blade Lord dahil sa hindi siya nito pinapansin sa kanyang mga sinasabi at tinatanong ang ating bida na kung ano ang mga iniisip nito, na sinagot naman ni Qian Yuwun na wala na siyang pake sa bagay na iyon. Nang may nagsalita naman mula sa di kalayuan at sinabi na ngayon na natalo na siya at nagawang isakripisyo ang madaming bilang ng kanyang mga kasamahan at kasalukuyang sinusubukan na tumakas, ay ang ibig sabihin lamang nito ay hindi siya karapat-dapat na tawagin ang kanyang sarili bilang isang pinuno, at huwag nitong isipin na may karapatan siya na magtanong sa ating bida na si Qian Yuwun. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.